tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang direktang banta sa pandaigdigang kalakalan at seguridad sa enerhiya ang kasalukuyang nagaganap sa gitnang silangan. Noong Hulyo 20, 2026, opisyal na inihayag ng grupong Houthi mula sa Yemen ang pagpapatupad ng embargo sa dagat laban sa Saudi Arabia. Ang deklarasyong ito ay ginawa ng tagapagsalita ng militar ng Houthi na si Yahya Saree na nagsabing agad na ipatutupad ang embargo laban sa itinuturing nilang kriminal na kaaway na Saudi Arabia. Isinagawa ang hakbang na ito alinsunod sa prinsipyo ng gantihan o mata sa mata bilang direktang tugon sa mga aksyon ng Saudi Arabia. Dahil dito agad na naramdaman ang epekto sa Dagat na Pula. Bagamat wala pang naitatalang direktang pag-atake gamit ang misil noong Hulyo 21, nagdulot na ang deklarasyon ng matinding pangamba sa industriya ng pagpapadala sa dagat. Hindi bababa sa 3 hanggang 6 na barkong pangkalakalan at mga tanker na nagdadala ng langis ang iniulat na biglang nagbago ng ruta o bumalik habang papalapit sa kipot ng Bab el Mandeb upang makaiwas sa banta. Ipinapakita ng mabilis na reaksyong ito ng mga kumpanya kung gaano kalaki ang kanilang pangamba sa seguridad ng rutang pandagat. Sa tuwing umiiwas o nagbabago ng direksyon ng isang barko, naaantala ang paghahatid ng mga kargamento at lalong lumalala ang suliranin sa pandaigdigang lohistika. Para sa ating mga Pilipino, ang anumang sigalot sa mga pangunahing daanan ng barko sa gitnang silangan ay may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang ito isang malayong balitang napapanood natin sa telebisyon o nababasa sa internet. Kapag tumaas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan dahil sa pagkaantala sa pagpapadala ng langis, mabilis din itong itinataas ang presyo ng gasolina at diesel sa ating mga gasolinahan. Ang pagtaas na ito ay nagdudulot ng sunod-sunod na epekto sa pamasahe, sa pampublikong transportasyon at sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lokal na pamilihan. Ang kipot ng Bab el Mandeb ay isa sa pinakamahalagang makikitid na daan ng pandagat sa buong mundo. Pinagdurugtong nito ang Dagat na Pula at Dagat Arabia patungo sa Kanal ng Suez. Ang makipot na daanang ito ay nagsisilbing pangunahing ruta para sa milyon-milyong bariles ng langis at libu-libong tonelada ng mga kargamento araw-araw. Ang anumang pagkaantala o pagdami ng puwersang militar sa lugar ay nagdudulot ng malaking banta sa pandaigdigang kadena ng supply at sa mga operasyon ng mga barkong pangkalakalan. Hindi lamang mga bansa sa gitnang silangan ang maaapektuhan nito, kundi maging ang katatagan ng ekonomiya sa buong Asya at Europa. Kapag tuluyang naparalisa ang rutang ito, maaari ding maantala ang pandaigdigang kalakalan. Ayon sa paunang datos ng taga-subaybay sa paglalayag na Lloyd's List noong Hulyo 25, 2026, nakapagtala ng kapansin-pansing mga pagbabago sa ruta ng ilang barkong pangkalakalan habang papalapit ang mga ito sa Bab el Mandeb. Ipinakikita ng mga datos ang malinaw na pag-iwas ng mga kapitan upang maprotektahan ang kanilang mga tripulante at kargamento. Isang konkretong halimbawa nito ang Shin Longyang, isang napakalaking tanker ng krudo na tinatawag na Very Large Crude Carrier o VLCC. Pinatatakbo ito ng COSCO Shipping mula sa China. Ang napakalaking barkong ito ay may kargang humigit kumulang 2 milyong bariles ng krudo na nakatakda sanang dalhin mula sa daungan ng Yanbu patungong China. Sa halip na maglayag patimog at dumaan sa Bab el Mandeb, bigla nitong binago ang ruta at naglayag pahilaga patungo sa Kanal ng Suez. Isa pang halimbawa ang Rhodos, isang tanker na pinamamahalaan ng Dynacom Tankers Management mula sa Gresya. Nagdadala ito ng humigit kumulang 700,000 bariles ng krudo patungong India. Habang naglalayag, bigla rin itong bumalik matapos makarating ng humigit kumulang 100 milya sa ruta nito. Nagpa siya itong bumalik patungo sa Kanal ng Suez upang maiwasan ang kipot ng Bab el Mandeb. Ipinapakita ng mga ganitong hakbang ang matinding pag-iingat ng mga kumpanya sa pagpapadala laban sa mga umuusbong na banta sa dagat. Gayunman, mahalagang tandaan na nakabatay pa lamang ang ulat sa paunang datos ng Lloyd's List. Kinakailangan pa ang patuloy na paghahambing at beripikasyon upang makumpirma ang buong talaan ng iba pang barko at kargamentong maaaring naapektuhan. Sa opisyal na pahayag ng Houthi, sinabi ng grupo na ang kanilang embargo sa dagat laban sa Saudi Arabia ay tugon sa prinsipyo ng gantihan. Ipinatupad umano nila ang embargo bilang tugon sa ginagawang pagharang ng Saudi Arabia sa mga daungan at paliparan sa Yemen na kontrolado ng Houthi.
Kasama rin sa kanilang mga dahilan ng pag-atake mula sa impapawid sa pandaigdigang paliparan ng Sana noong nakaraang linggo. Isinagawa umano ang pag-atake upang pigilan ang paglapag ng isang eroplanong nagmula sa Iran. Ang mga magkakasunod na pangyayaring ito ang lalong nagpatindi sa tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Upang maipatupad ang embargo, gumagamit ang Houthi ng iba't ibang pamamaraan sa dagat at sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Sa tulong ng Houthi Humanitarian Operations Coordination Center o HOCC, nagpadala ang grupo ng mga direktang babala at mensahe sa elektronikong koryo sa mga pandaigdigang kumpanya ng pagpapadala upang himukin silang iwasan ang mga daungan ng Saudi Arabia. Bukod sa mga babalang elektroniko, nagbanta rin ang Houthi na gagamitin nila ang kanilang mga misil laban sa barko, mga drone sa dagat at mga pagpapatrolya ng hukbong pandagat laban sa anumang sasakyang pandagat na nagdadala ng mga produktong petrolyo mula sa Saudi Arabia na bagamat sinasabi ng mga dalubhasa sa batas na kulang sa malinaw at formal na geographical na saklaw ang idineklarang embargo sa ilalim ng pandaigdigang batas pandagat, sapat na ang banta upang lumikha ng matinding takot sa pandaigdigang pamilihan. Pinagdurugtong nito ang Dagat na Pula at Dagat Arabia. Ito rin ang pangunahing pintuan patungo sa Kanal ng Suez para sa mga barkong nagmumula sa silangan. Dahil dito, napakahalaga ng geographical na lokasyon nito para sa pandaigdigang kalakalan ng enerhiya at iba pang mga produkto. Upang maunawaan ang dami ng kalakal na dumaraan dito, tinatayang humigit kumulang 4.1 bilyong bariles ng krudong langis at mga naprosesong produktong petrolyo ang dumaan sa Bab el-Mandeb noong 2024. Katumbas ito ng humigit kumulang 5% ng kabuuang supply ng langis sa buong mundo, kaya naman ang anumang pagbara o banta sa daanang ito ay maaaring magdulot ng agarang pagkabawas sa supply ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Dahil sa mga umiiral na sigalot at krisis sa kipot ng Hormuz sa Golpo ng Persia, naghanap ang Saudi Arabia ng alternatibong ruta upang maipagpatuloy ang pagluluwas nito ng langis. Inilipat ng Saudi Aramco ang malaking bahagi ng iniluluwas nitong langis sa East-West Pipeline na tinatawag ding Petrolin patungo sa daungan ng Yanbu sa Dagat na Pula. Humigit kumulang 38 hanggang 4 na milyong bariles ng langis bawat araw ang maaaring dalhin sa rutang ito sa pamamagitan ng tubo. Mula sa daungan ng Yanbu, mahigit 4.5 milyong bariles ng langis bawat araw ang maaaring ipadala sa karaniwang kalagayan ng operasyon. Tinatayang 60 hanggang 70% ng langis na ito ang dumaraan sa Bab el-Mandeb patungong Asya. Gayunman, dahil sa bagong banta ng Houthi, bumagsak umano ng humigit kumulang 36% ang pagkakarga ng langis para sa rutang ito. Kapag iniiwasan ng mga barko ang kipot ng Bab el-Mandeb, napipilitan silang pumili ng mas mahaba at mas magastos na ruta upang makarating sa kanilang destinasyon. Ang pangunahing alternatibo para sa mga barkong patungong Asya mula sa Dagat na Pula ay ang pag-ikot sa Cape of Good Hope sa katimugang bahagi ng Africa. Ang pagbabagong ito ng ruta ay nagdaragdag ng humigit kumulang 10,000 hanggang 14,000 kilometro sa kabuuang paglalakbay ng mga barko. Nagdudulot ito ng malaking suliranin sa pandaigdigang lohistika. Sa kabuuan, ang pag-ikot sa Africa ay maaring magdulot ng pagkaantala na umaabot sa 2 hanggang 4 na linggo. Maaari rin itong mga hulugan ng dagdag na 10 hanggang 14 na araw sa bawat direksyon para sa mga padalisayan ng langis sa Asya. Bukod sa haba ng paglalakbay, may malalaking limitasyon din ang mga alternatibong daanan. Ang mga napakalaking VLCC gaya ng Sinlong Yang na kayang magdala ng 2 milyong bariles ay hindi makadaraan sa Kanal ng Suez kapag puno ang kanilang kargamento dahil sa mga limitasyon sa lalim at lapad ng kanal. Ang tubong Sumed sa Ehipto ay mayroon ding limitadong kapasidad upang tumanggap ng karagdagang krudo. Dahil dito, kinakailangang ilipat ng mga kumpanya ang mga kargamento sa mas maliliit na tanker na tinatawag na Suezmax na may kapasidad na humigit kumulang 1 milyong bariles lamang. Ang paglilipat na ito ay maaring magdulot ng kakulangan sa mga magagamit na barko sa pandaigdigang pamilihan at magpabagal sa buong proseso ng transportasyon. Sa kabilang banda, naharap din ang daungan ng Yanbu sa sarili nitong mga limitasyon sa kapasidad kapag may krisis. Bagamat may itinakdang kapasidad na 7 milyong bariles bawat araw ang Petrolin, humigit kumulang 2 milyong bariles nito ang nakalaan para sa mga lokal na padalisayan ng langis sa Saudi Arabia. Sa ilalim ng iskedyul ng paggamit ng mga pwesto ng barko sa panahon ng digmaan, tinatayang nasa 3 hanggang 4 na milyong bariles bawat araw lamang ang tunay na kapasidad ng mga terminal sa Yanbu. Ipinapakita ng mga sagabal na ito sa lohistika na hindi agad mapapalitan ng mga alternatibong ruta ang kapasidad na mawawala kapag nagsara ang pangunahing daanan.
Dahil dito, maaaring magpatuloy ang pagkaantala sa supply ng langis. Dahil sa mga pagkaantala at banta sa dagat na pula, naglabas ng kani-kanilang pagtataya at babala ang mga eksperto sa pamilihan ng enerhiya. Ayon sa mga tagasuri mula sa Energy Aspects at Stratas Advisors, kapag ganap na naparalisa ang Bab el Mandeb, maaaring tumaas ang presyo ng krudo sa 115 hanggang $120 bawat bariles. Ang ganitong mabilis na pagtaas ng presyo ay maaaring magdulot ng panibagong matinding dagok sa pandaigdigang ekonomiya. Binibigyang diin din ng mga eksperto na hindi lamang krudong langis ang maaapektuhan, kundi pati ang mga naprosesong produktong petrolyo tulad ng diesel at panggatong ng mga eroplano. Sa katunayan, noong Hulyo 19 umabot umano sa record na $65 bawat bariles ang pagitan ng gastos at kita sa pagdadalisay ng diesel sa Europa dahil sa pangamba sa kakulangan ng supply. Nagdudulot din ang patuloy na krisis sa dagat ng malaking pagtaas sa iba pang gastusin sa transportasyon. Dahil sa mataas na panganib ng pag-atake, tumaas ang bayad sa siguro laban sa panganib ng digmaan para sa mga barkong dumaraan sa dagat na pula mula 0.3% patungong mahigit 0.75% ng kabuang halaga ng barko. Ang malaking pagtaas sa bayad sa siguro at ang mas mahabang paglalakbay paikot sa Africa ay direktang nagpapataas sa singil sa pagpapadala ng mga kumpanya. Sa kalaunan, ipinapasa ang karagdagang gastusing ito sa mga bumibili ng langis. Sa huli, ang mga karaniwang mamimili ang nagpapasa ng mabigat na gastusing dulot ng sigalot sa dagat. Para sa Pilipinas, napakalinaw at direkta ng posibleng epekto ng mga pangyayaring ito sa gitnang silangan. Labis na nakadepende ang ating bansa sa inaangkat na langis. Tinatayang mahigit 90 hanggang 95% ng ating kabuang supply ng petrolyo ang nagmumula sa ibang bansa. Nakabatay rin ang presyo nito sa Min of Platts Singapore o MOPS. Kapag umabot sa 115 hanggang $120 bawat bariles ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan, tinatayang maaari nitong itulak ang presyo ng diesel sa Pilipinas sa pagitan ng 85 at 100 piso bawat litro. Maaari namang umabot sa 75 hanggang 85 piso bawat litro ang presyo ng gasolina. Tinataya rin na sa bawat pagtaas ng $10 sa presyo ng krudo, maaaring madagdagan ng 350 hanggang 5 piso ang presyo ng bawat litro ng produktong petrolyo sa ating mga gasolinahan. Ang ganitong matinding pagtaas sa presyo ng langis ay mabilis na nagdulot ng sunod-sunod na epekto sa buong lipunang Pilipino. Dahil ang diesel ay maaaring kumatawan sa 45 hanggang 15% ng kabuang gastos sa operasyon ng mga chopper, maaring humantong ito sa mga petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa pansamantalang dagdag pasahe na 1 hanggang 2 piso sa mga jeepney. Kapag hindi agad natugunan ang hinaing ng sektor ng transportasyon, maaari ring magkaroon ng mga welga sa transportasyon na makaaapekto sa pagbiyahe ng mga manggagawa at estudyante. Bukod sa pamasahe, tataas din ang gasto sa pagpapadala ng mga produktong agrikultural at pagkain mula sa mga lalawigan patungo sa mga lungsod. Ang pangkalahatang epekto nito ay ang mabilis na pagtaas ng antas ng inflasyon sa ating bansa. Kapag nanatili sa 1150 hanggang $120 bawat bariles ang presyo ng langis, tinatayang maaari nitong itulak ang antas ng inflasyon sa Pilipinas sa pagitan ng 4.5 at 5.5%. Malinaw na lalampas ito sa itinakdang saklaw na 2 hanggang 4% ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang pagtaas ng inflasyon ay nangangahulugan ng pagbaba ng kakayahang bumili ng ating mga kababayan. Mas kakaunting pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ang mabibili ng bawat piso. Dahil dito, ang krisis sa dagat na pula ay maaring direktang maramdaman sa bulsa ng bawat pamilyang Pilipino. Sa gitna ng lumalalang sitwasyon, nagpahayag na rin ng matinding pag-aalala ang United Nations sa pamamagitan ng tagapagsalita nitong si Stefan Dujarric. Sinabi ni Dujarric na mabilis na nagiging panibagong mapanganib na makitid na daanan ng pandaigdigang kalakalan ang Bab el Mandeb na nagpapadilim sa pananaw para sa pandaigdigang ekonomiya. Dahil sa panganib na ito, nanawagan ng United Nations Security Council ng matinding pagpipigil sa lahat ng panig upang maiwasan ang panibagong krisis na makatao at ang tuluyang pagkasira ng kalakalan. Nagtaas na rin umano ng kanilang antas ng pagbabantay ang mga magkakaalyadong hukbong pandagat tulad ng Combined Maritime Forces na pinamumunuan ng Estados Unidos at ang Operation Aspides ng European Union. Nag-alok din sila ng mga misyong pag-eskorta para sa mga tanker ng langis na madaling malagay sa panganib. Mabilis at mariing tumugon ang pamahalaan at militar ng Saudi Arabia sa deklarasyon ng Houthi.
Idineklara ng tagapagsalita ng militar ng Saudi Arabia na si Gen Turki Al-Malki na titiyakin nilang mananatiling bukas ang kipot ng Bab el-Mandeb para sa malayang paglalayag. Sinabi ni Al-Malki na mabilis na tutugunan ng kanilang mga puwersa ang anumang banta mula sa Houthi. Itinuturing ng Saudi Arabia ang embargo bilang malinaw na paglabag sa pandaigdigang batas at kalayaan sa paglalayag. Pinalakas na rin ng hukbong pandagat ng Saudi Arabia ang pagpapatrolya sa paligid ng mga daungan ng Yanbu at Jizan. Gayunman, nananatiling maingat ang pamahalaan sa Riyadh sa paglulunsad ng direktang pag-atake upang hindi mapinsala ang nagpapatuloy na mga usapang pangkapayapaan sa grupong Houthi. Ayon sa pagsusuri ng mga tagasuri mula sa mga institusyong tulad ng Atlantic Council at Arab Perspectives Institute, may mas malalim na estratehiyang geopolitikal ang hakbang ng Houthi. Nakikita ng mga eksperto na ginagamit ng grupo ang embargo sa Bab el-Mandeb upang baguhin ang mga tuntunin sa pakikipaglaban sa rehiyon habang nakatuon ang pansin ng Estados Unidos at Saudi Arabia sa hiwalay na hidwaan laban sa Iran sa kipot ng Hormuz. Sa pamamagitan ng paglikha ng panibagong suliranin sa Dagat na Pula, pinapataas ng Houthi ang lakas nito sa pakikipagnegosasyon sa kalagayang geopolitikal ng gitnang silangan. Sa mga susunod na araw at linggo, may mahahalagang salik na kailangan patuloy na subaybayan ng buong mundo. Una rito ay kung magkakaroon ng direktang sagupaang militar sa Dagat na Pula sa pagitan ng Houthi at ng mga koalisyon ng hukbong pandagat. Ang anumang hindi sinasadyang pag-atake ng misil sa isang tanker ng langis ay maaring mabilis na magpasiklab ng mas malaking digmaan. Kailangan ding bantayan kung magkakaroon ng mga negosasyong diplomatiko upang maiwasan ang tuluyang pagkaparalisa ng ruta. Mahalaga rin ang patuloy na pagpapatunay sa mga opisyal na pahayag ng iba pang magkakaalyadong puwersa at mga kumpanya ng pagpapadala na naglalayag sa lugar. Bilang pagbubuod, ang embargo sa dagat na inihayag ng Houthi laban sa Saudi Arabia noong Hulyo 2026 ay nagtulak na sa mga barkong tulad ng Sinlongyang at Rhodos na baguhin ang kanilang ruta. Ang pag-iwas na ito ay nagpalala sa mga sagabal sa lohistika sa daungan ng Yanbu at Kanal ng Suez, pati na rin sa mas mahabang pag-ikot sa Cape of Good Hope sa Africa. Ang mga pagkaantala sa lohistika at pagtaas ng bayad sa siguro sa dagat ay naglalagay sa pandaigdigang presyo ng langis sa panganib na umabot sa 115 hanggang 120 dolyar bawat bariles. Maaari itong direktang magpataas sa presyo ng gasolina, diesel, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin dito sa Pilipinas. Sa gitna ng patuloy na pagbabago at tensyon sa gitnang silangan, ano ang palagay ninyo sa magiging epekto ng krisis na ito sa presyo ng langis at mga bilihin sa ating bansa? Ibahagi ang inyong opinyon at pananaw sa bahagi ng mga komento sa ibaba ng may paggalang.